Sa bawat paglalakbay sa mundong ito, pagtitiis bilang isang ina ang laging baon ni Nanay Angge. Kilala ang mga Pilipino na sanay makipagsapalaran, kahit saan man dalhin para sa inaasam na kaginhawaan. Ang Pilipinas ay isa sa maunlad na bansa sa Asya. Ngunit, marami pa rin sa mga Pilipino ang pinipili sa ibang bansa magtrabaho. Saan po kayo naroon kanina? Abay, ako'y naro sa gitna doon sa Kapatalan sa may school. Alam mo ba noon ay, nung panahon ako'y nagluluting nung bago ako nag-abroad ay halos ako'y alas 12 na ng gabi na uwi sa amin. At ang aking bigas ay bit-bit ko yung 5 kilo. Ito ang bahay namin parang bahay pa ng manok. Sinasabi nga ng iba. At yung butas-butasan. Mula doon sa Libis, hanggang dito ako'y naglalakad at wala nang masakyan. Pag walang patama, ako'y bibigyan na lang ng bigas ng aming kabo. Pag ako'y may patama, kakaltasin, pinautang akong pambahan ng mga anak ko. Ganon ang ruta ko noong araw na hindi pa ako nag-abroad. Kaya ako'y nagpilit mag-abroad. Saan nga po kayo mong pumunta na bansa nung nag-abroad po kayo? Yung una ay sa Saudi rin, pero sa AIL. Dulot ng kahirapan kaya hindi nakapagtapos ng kolehiyo si Nanay Angge. Kaya handa niyang hamakin ang lahat, kahit kapalit nito, ang mawalay sa mga mahal niya sa buhay. Doon ay 4.5 years ako'y sana'y babalik pa ako, nagka-problema lang ako doon sa amo kong babae. Ano po yung parang pinaka naging problema niyo sa pag-abroad niyo po? Ang problema lang kasi nung di ako'y 4.5 years na doon sa kanila, hindi nila nire-renew yung aking kontrata. Yun lang talaga ang pinagsimulan, yung hindi pagre-renew ng kontrata ko. Lalaki yung ama ng aking amo ay nakakisama sa galit. Yung marami siyang sinabi. Sabi ay wala raw kwenta yung kontrata. Siyempre ako'y nasagot. Sabi ko sa Arabic yung sagot ko. Sabi ko, paano kung makakapunta rito kung hindi importante yung kontrata? Kung walang kontrata, wala ako dito, sila galit na sinasagot. Kaya ayaw nila na sila sinasagot. Alam mo bang ginawa? Pag daw oras na ako'y umalis, ay hihilahin niya ang buhok ko palabas. At wala akong madadalang mga gamit. Adi parang mula nung nagkapobya na ako'y dinuro Pinagtulungan nila ako mag-ama. Kumbaga may dinala ako nung matandang lalaki sa polo. At ikukuha ako ng ticket. Iniminumusta niya pa yung isusulat ko dun sa application form. Yung ABHA, sa halip na dun ako sa ABHA talaga kami nakatire, pinalagay ay Riyadh. At pag daw sa ABHA, pa kami manggagaling, pag sinabi ko daw na hindi daw agad kami i-entertainin, may palaybay number at saka nakapila. Sa polo, ang sabi ng polo, si ang ticket na binili nila sa akin ay Oman, ay 14 hours. Ang sabi nung hindi daw yun pwede na ang isang OFW ay magtagal sa isang airport ng ganun katagal. Dapat lang, ang allow daw lang ay mga 4 to 5 hour. Ay di sabi ko, nung ako'y nagsalita na, nakatingin sa akin na masama yung matandang lalaki. At wag daw nga ako magsasalita, wag daw akong gagawa ng angas at kung wala daw mangyari sa akin masama. Parang pinagbantaan na ako. Nagsalita na ako doon sa polo yung panay-panay na ang chat ko doon sa ako po ialis na dito. Kasi ako parang nervous na Gawa ng bawat tao na naririnig kong kausap ng amo ko yung mga lalaki. Ang iniisip ko, baka ako'y bigla na lang painan ng mga alahas, sabihin na ninakaw ko. Tapos kung ako'y kunin ng pulis ay hindi na ako iuwi ng bahay. Ganun. Parang ako'y mababaliw na nun. 1 linggo akong ganun. Galit na galit niyo ako dyan sa mga anak ko. Ako'y alis na ninyo. Sabihin niyo kay tiya, ikuhain ako rin. Hanggang nagdating ang pitsang 23. Bigla ako'y nagbabacuum pa. Wala pang sagot ang at noon ay Biyernes. Ay di ba walang pag Biyernes doon at yun ang pinakang nila. Holiday ba? Ay di Sabado, wala pa rin. Biglang dumating yung matandang lalaki. Ako'y impake at ako daw ay ihahatid na sa airport. Di nagulat ako. Sabi, paano na kaya yung ticket na pinababago ng polo? Hindi binigay sa kanila yung release paper ko
ng polo kasi pinakuha sila ng bagong ticket. Hindi nila binibigay sa akin habang ako. Nung bandang alas 11 na, ay ako'y bihis na. Pinalabas lahat ng mga gamit ko doon sa kwartong isa. At may dumating na pulis na babae. Pinagbubuklat ang aking mga gamit. Mga garter ng aking pantalon ay inano ng kutsilyo. Lotion ko, lipstick, makeup, hinalo-halo ng mga kutsilyo. Baka ibig sabihin na ako'y nagnakaw, ano, ay wala naman silang nakita. Tapos kahuli-hulihan, di tapos na. Ay ako'y pinapunta ng CR. Doon ako kinapkapan. Hanggang sa ako'y muntik nang maihinga sa damit yun. Sa nervyos Opo. Pati buhok ko pinatanggal ang talik, pinaggaganay unang awan kung ano yung matalas na iginanay sa buhok ko. Baka akala, hanggang sa buhok ba naman ako magsisiksik ng alas? Aba Diyos ko po, hanggang sa sapatos ko, yun, pagkatapos nun, wala naman talaga silang nakita. Kung ako'y magnanakaw, ay noon ko pa ginawa. At bakit? Ang sabi ko nga, hindi ako pumunta rito para magnakaw. Trabaho ang punta ko dito. Alam mo ba, hindi ako tinulungan nung amanayan pagkakarga doon sa kotse ng mga gamit ko. Hanggang sa airport, pinabayaan nila ako. Buti na lang may mag-asawang mabait talagang marunong pa rin ang Diyos. Tinulungan nila ako. Gayunpaman, sa kabila ng sinapit ni Nanay Yangge sa ibang bansa, ay dinala siya ng kanyang katatagan upang makauwi kung saan siya mas malaya. Ano pong trabaho niyo po ngayon? Ay ako'y naglalabada, nagloloting, Sa ngayon, nagpapa-order sa TikTok. Hindi lang si Nanay Yangge ang maituturing na bayani ng pamilya sa Laguna. Hindi lamang isa, kundi 11. Lahat sila ang nais ay magtrabaho at kumita ng pera para sa kanilang mga pamilya. Sa kagustuhang maibigay ang lahat ng pangangailangan ng pamilya, handa nilang suungin ang kahit anong klaseng trabaho, kahit sa illegal na paraan man yan. Ay nag-abroad ako, siyempre, para sa pamilya ko, sa mga anak ko. Okay lang sa akin yung trabaho ko sa amo ko. Tapos, di 1 week yun, tapos may day off ako tuwing linggo, day off ko. Mas pagod ako pag day off ako. Bakit po? Kasi may part-time ako. Kahit bawal sa Hong Kong yun, pwede naman basta wala namang nakakalang. Tsaka yung nagsusumbong. Ay, nag-i-start ako ng 7 ng umaga hanggang 7 ng gabi yun. 3 kasi yun. Tapos ko yun, linis sa loob ng bahay, mga salamin, kitchen. Basta linis lang. Mabilis akong kumilos. Tapos ko ng 3 hours. Doon sa aking amo na yun, di naka 2 years ako. 2 years. Tapos ay rekontra, babalik ako. Ngayon yung amo ko ay nagpahanap sa akin ng papalit kasi magbabakasyon ako ng 1 month. Nagpahanap sa akin ng magpa-part-time sa kanya. Di naghanap ako, meron na akong nakausap. Tapos nitong bandang huli, sinabi sa akin nung bali tiyahin niya yun bali pamangkin niya yung papasok. Sinabi na hindi na daw tutuloy yung kanyang pamangkin kasi dun sa interview parang natakot dun sa amo ko. Ngayon sabi ko hindi ko sasabihin sa amo ko yan. Bahala kayo magsabi kasi kayo naman yung nag-interview, kayo ang kinausap. Bago ako kinabukas umalis, natanong niya yung magpa-part-time sa akin na ang pagkakasabi ay hindi ko daw ba sinabi. Ayun, nagalit yung amo ko. Hindi ako pinauwi. Yung pala naman, balak nila, kinabukasan ako ihahatid na sa airport at terminate na nga. Kaya nakita nung aking mga kaibigan, lumalabas ako, dala ko yung aking hila-hila ko, maleta ko, papaalis ng katabog. Tuloy ako. Kaya ang nangyari nun, parang tinawagan din nila itong pamilya ko dito na ako'y tuloy. Tapos, hindi nila alam, terminate ako. So, inihatid ako sa airport, chine-check-in ako ng amo kong babae. Hindi naman ako nagpa-check-in, may mga Pilipina doon, sabi ko nga, naku, itong amo ko, ako tine-terminate at ako i-check-in. Sabi, ay, huwag kang pumayag. Kasi nga, ganun, may 14 days kami pa na. Pag terminate, may 14 days na palugit. Maghanap ng bagong amo kami makukuha. Dahil ako ay finish contract, recontract, tapos terminate. Inasuhan ko yung amo ko. Meron kasi doong tumutulong sa mga migrant workers. Kanu yun, tumutulong. So, ganoon ang nangyari. Hindi ako
hindi ako talaga napaalis. Nagbayad pa sila sa akin may binayaran pa sila sa akin nun eh. Tapos, nabigyan pa ako ng 2-month visa. Nagtagal 2-month visa. Oh, ang naging ano sa akin, why terminate? Samantalang andun sa aking passport na finish contract, tas recontract nga eh. O kaya, nanalo ako doon. Hindi ko nga lang nakita nung huli na, yung palang aking passport doon, in-scratchan niya. Bawal din yun, di sana. Kaso pa rin sa kanya yun. Huli na nang makita ko eh. Ayun, hindi niya ako na i-deport. Hindi ako nakauwi. Yun. Kung di po kayo nakauwi, ano po nangyari? Ano pong ginawa niyo? Aba, di ako may tinuluyan doon. At naghanap ako kasi doon ang mga supermarket ay may mga nakapaskil kung may mga naghahanap ng part-time o kaya naghahanap ng helper, gano'n. Aking isang pinapart-timean ay tinulungan niya ako, sabi niya, meron akong magiging amo, kaibigan niya, ay restaurant yun. Pero ang Pilipina, bawal sa restaurant. Ay panggabi, gabi naman yun. Tapos sa kitchen lang kami. Nilalabas doon siyempre sa crowd doon sa nagkakain. Doon lang kami nasa kitchen. Bakit po bawal? Domestic ka lang. Hindi ka naman residence doon. Bawal lang. Pag residence lang po. Pag domestic ka lang. Hindi ka pwede na. Ganun-ganun. Lahat ng aking salary, pinapadala ko dito sa pamilya ko. Ayon sa huling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umaabot na sa 2.16 milyong mga Pilipino ang nagtatrabaho sa ibang bansa. Pinapangarap ng marami nating kababayan ang tumapak sa lupain ng mga banyaga. Ngunit, kung si Nanay Mercy ang ating tatanungin, hindi na niya muli nanaisin pang umalis sa ating inang bayan. Higit-higit ako dito, habang hinigit ako palabas, may pinto. Pagsasampal ako ng aking lalaki. So lalaki pong mahilig manakit sa inyo? Paano po yung soba Wala naman. Naranasan ko din yun na muntik na akong gasayin. Sinabi ko sa agency ko. Pagising ko, may gumaganto sa akin, may kumukuhit. Panulat ko, ay matanda na. Sabi niya sa akin, chili malapis hindi. Ay, mag-uulap ako. Mag-uulap daw ako, sabi ko, baba, haram hindi. Sabi ko gano'n. No, haram. Sabi niya gano'n. Alam mo, naguhuko siya ng lahat niya. Siya naguhuko. Sabi ko, takbo agad ako. Bilis kang tumakbo pababa. Kinakabahan ako. Hindi ako nagsumbong sa kasi sa... Sino po yung baba? Yun yung po yung among lalaki. Yun po yung nanakit din po sa inyo. Maswerte kung mapupunta sa kamay na mababait na pagsisilbihan. Ngunit, hindi lahat ay may swerteng kakambal. Nakilala namin si Tatay Roy, hindi niya tunay na ngalan. Nakapagtapos siya ng computer technician, ngunit hindi ito ang kanyang tinahak sa unang subok niyang mga ibang bansa. Noong year 2000 po, fishing vessel. First time yun saka unexpected na hindi mo nasasahan na yung trabaho doon, ganun pala kahirap, saka mapanganib. Yung dadaan ka sa maranasan mo yung malalaking alon ng dagat. Yung pinaka-worst na nangyari sa akin sa pag-abroad dun, which is na nagkaroon ako ng operation. Ano pong... Siyempre sa barko, mahirap yung trabaho, nagbubuhat kayo ng mabibigat, mga lubid, yung mga robot na ginagamit namin sa panghuli ng isda. Yun, nagkaroon ako ng loose. So, naoperahan ako. Paano po yun? Dinala po kayo sa ospital o na doon po kayo? Hintay mo na makatapos yung 3 buwan sa dagat, balik ng Taiwan. So, pagdating sa Taiwan, sinabi ko doon sa captain namin na kailangan magpa-opera, meron akong loose. Tapos, and then after ko ma-operahan gusto ko na umuwi. Nag-decide na ako umuwi. Sa inaakala ko na mas mapapabuti ako, expect ko na. Kasi pag nasa abroad ka, fix yung salary mo, which is hindi pala. Malungkot pala yung
Kasi nga worse nangyari. May Oo, lungkot mag-isip po kayo. Oo, may time pa nga na na-experience ko pa doon. Akala ko tapusan ko na eh. Yung robot, umiikot kasi umiikot. May napatid yung kawil. Kuma- Kumapit sa jacket ko, natumba ako. Natumba ako ngayon, tumama yung aking ulo sa likod. Tapos yun, nagdilim yung paningin ko. Akala ko katapusan ko. Ayun, yung sa una kong abroad sa fishing vessel, illegal kami nakaalis eh. Actually, illegal siya. Kasi mabilis ka nakaalis, wala pa isang buwan. Nakaalis ka Akit ka na na po ng agad. Philippines. Oo. Nagkaroon kami ng seaman book na peke. Kasi peke siya. Kukumpara mo sa original, peke talaga yung seaman book namin. Tapos nagbayad pa kami ng 7,500 dun sa recruiter na yun. Oo, nakaalis ka naman talaga. Kumbaga, parang sila yung kumita na kinabang. Pero mo yung sahod mo, ang liit lang. Tapos po, ang laki po nung hiningi nila sa inyo. Parang yun nga, isang buwan sahod mo, hiningi nila. Di po ba kayo, nung una po ba, hindi po ba kayo nakakutob? Hindi kami nakakutob kasi yung una yung brother ko nakaalis eh. Pero nagtataka kami, isang linggo na wala man lang call, wala man lang kami natanggap na call. Pero palapalingon ako doon sa likodan ko, may salamin doon, tapos kita mo yung likodan ng barko. Parang nakikita ko yung mag-ina ko. Tapos nung isa pa nung nag-for good na ako, siyempre nag-exit na ako, nalaman ko doon sa classic na basa niya yung pangalan ko. Kasi mahilig magbabasa eh. Kaya nung nagkita kami, sabi niya, "Akala ko patay ka na." Kasi nabasa ko yung pangalan kasama doon sa list na missing person na fishing vessel. Kung gaano kalupit ang agos ng dagat ay ganun din naging kalupit ang dinanas nila sa kani-kanilang mga napiling trabaho. Umuwi mang bigo galing sa pandarayuhan, dito naman nakamtan ang ginhawang inaasam. Ano po yung pinaka mahirap niyo pong na-encounter habang naandun sa jail? Yung, syempre, yung trabaho, yung gawain, tapos homesick, parang Nagkamay po ba kayo ng problema sa agency, sa employer? wala naman. Yung lang, last na delay yung sahod. Hindi po sa Bali po ilang months po ang delay. Yun. Hindi sila, ibig sabihin, hindi sila on time magsahod. Talagang laging late. Lagi po talaga late. Tapos nung pauwi na ako mga 4 months, delay. Ayun, saka ko lang siya nakuha nung pauwi na. Pero okay. Okay naman, buo naman nung binigay. Pero ano after finish contract niyo po siya? Balaki po ba mag-renew? Mag-a-apply, kaya lang di pa ngayon. Bago mag-apply po, ano po yung reason niyo kung bakit hindi po naisip mo sa Siguro sa hirap, sa kahirapan dito sa atin. Mountain sa dito, kahit anong mo, wala nangyayari. ano po ba kayo doon gusto niyo po mag-renew ng contract? O pinag-renew, kaya lang parang hindi na ako bumalik. So kayo na din po talaga. Tinapos niyo na lang po yung Oo. contract. Kasi hirap ng yung DH sa Saudi. Halos walang pahinga kasi doon eh. Kailangan mo lang talaga yung iwasan yung homesick. Tapos wag padadala sa mga ano ng mga ibang lahi. Yung mahilig kasi Meron po bang tineteb po kayo doon? parang Sinesedus? parang pag yung binigyan kanila ng pera, parang pag tinanggap mo, iba ang kahulugan sa kanila. Ganun. Pwedeng gawin sila ng kapalit. Oo, ibig sabihin, payag ka sa gusto nila. Pagka once na tumanggap ka na allow dun sa sahod mo. Ayun. Dito naman, okay naman kasi kasama mo yung pamilya mo. Saya, kahit minsan talagang kapos. Pero okay naman, nakakaraos naman. Okay lang. Kasama mo naman sila, hindi ka nag-aalala. Isa-isa naming binisita ang napiling 11 bayani ng bawat pamilya sa Laguna. May dating driver noon sa abroad na ngayon ay nakapagpatayo na ng kanyang sariling motor shop. May nakapagpundar na ng kanyang sariling sari-sari store, nagtatanim ng gulay,
nakapagpaayos ng bahay, at higit sa lahat, masayang nag-aalaga ng kanyang mga anak. Tulad ng pakikipagsapalaran sa Pilipinas, triple nito ang hinarap nilang kapalaran sa bansang kanilang pinaglingkuran. Ang hinahangad na kaginhawaan ay hindi laging nakakamtan. Sa kabila ng pagtitiis na puhunan, ang mga pagsubok ay hindi natatapos. Sa bawat hakbang ay may panibagong hamon. Kaya't habang ang Pilipinas ay patuloy na umuunlad, marami pa ring pamilya ang naghahangad ng isang buhay na mas magaan at puno ng pag-asa. Sa karanasan ng ating mga OFW, napatunayan ang kaginhawaan ay hindi lamang sa ibang bansa, kundi sa tamang suportang natatanggap ng bawat isa.